Isang kontrobersyal na hakbang isinagawa laban sa Pangulo ng Bansang Pilipinas na si Coutinho Jr. Kinumpirmadong nag-file na ng formal na petisyon sa United Nations laban sa kanya. Ang petisyong ito ay naglalayong humingi ng hustisya at accountability mula sa kasalukuyang administrasyon. Ayon sa mga ulat, ang petisyon ay inaasahang inihain ng mga human rights advocates at ilang mga kilalang personalidad mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Inilahad nila ang kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Kuting ay may mga seryosong paglabag sa karapatang pantao at demokratikong proseso. Ilan sa mga isinaad sa petisyon ay ang mga umano'y extrajudicial killing, arbitrary arrest at iba pang anyo ng pang-aabuso sa kapangyarihan na naganap sa ilalim ng kanyang pamumuno. Dahil dito nananawagan ang mga petitioner na imbisigahan at papanagutin ang Pangulo sa mga nasabing aligasyon. Samantalang mariing itinanggi ng kampo ni Pangulong Kuting ang mga aligasyon at sinabing ito'y bahagi lamang ng politikal na pag-atake laban sa kanya. Ipinahayag nila na handa silang harapin ng anumang imbestigasyon upang patunayan ang kanilang kawalan ng sala. Patuloy nating susubaybayan ang mga susunod na kaganapan hinggil sa isyong ito at magbibigay kami ng pinakabagong updates. At yan nga ang panibagong balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ito po yung walkout mga kaibigan dahil po nagpahayag na po si Deo Macalma. No, meron po siyang meron po siyang explanation dahil nga guys, ito po'y kumukalat na sa social media. Kumukalat na to na parang may mali po ang interpretation nila guys. 'Di ba? Mali ang kanilang nakuhang nasagap na information. Dahil ito pong si Deo Macalma guys, isa po itong veteranong journalist. Veterano ito. Hindi ito baguhan, hindi ito bagito. Hindi yung baguhan si Deo Macalma. So mamaya po pag-usapan po natin yan guys. Syempre batiin muna natin yung mga kaibigan natin dyan sa abroad, ang ating mga OFW. Hello! Kumusta na po kayo dyan, ang ating mga bagong bayani? Sana po nasa mabuting kayong kalagayan. More blessings po sa inyo dyan Syempre guys, yung mga bagong bayani, ang ating mga kababayan, mga kaibigan dyan sa abroad. Kasi sila po talaga ang nakatulong sa Pilipinas pagdating po sa economy. Kaya maraming salamat po sa ating mga bagong bayani. Ayan Siyempre shoutout din sa ating mga suki, mga avid listeners, viewers, subscribers at mga members. Maraming salamat din sa inyo. Dahil kayo po talaga ang bumubuo ng Foodnet Channel. At syempre guys, kami po taos-pusong nagpapasalamat sa inyo, mga tunay na mga boss at mga idol namin sa channel. Ayan Sana po nasa mabuting kalagayan. At syempre guys, more blessings din sa inyo. Okay, well, thank you very much. Ang laki na po ng channel natin at ang dami po nating members guys. Kaya kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Ayan mamaya po babasahin po natin yung mga comments nyo at mga tanong nyo sa bandang dulo na po guys para tuloy-tuloy yung discussions natin. Okay? Sir, tama po si Deo Macalma. Totoo po yung DDS. Oo, yung sabi ko sa inyo, totoong DDS yan Ansem Asmad, hello, Mars Kairi, Bertagalban, Marinero, Vivian Gonzalez, Gloria Hoffman, Carson Austero, Margarita Libon, Bertagalban, ayan ang ating mga suki. Sino kaya ang first honor ngayong hapon? Ayan, si Vivian Gonzalez pala, congratulations. Gloria Kasinkin, Joe Reyes, Joel Arellano, ayan, si Menchi Hison, Elena Dagan, Sandra Escolano, Alma Jernales, Elena Calapis, Jenny Jarumay, Azucena Barte, Lalaine Garcia, hello! Kumusta ka na dyan? Si Lani Achanes, Gloria Kasikin, Merlinda Cañete, Fe Valdemoro, si Victoria Galvez, si Renita Pakingan, si Joel Dewey, George Aviles, Celso Alam, sino pa? Sikat Lover, andito din mga kaibigan, si Lynn Marie, si Chrissy Brooks. Hello Chrissy Brooks, happy weekend bukas. Bukas po weekend na. Ayun mga kaibigan, mamaya po babasahin po natin yung mga tanong niya guys Promise po yan Lahat po yan, babasahin po natin yan.
Oo, kaya kailangan nyo magtanong. Okay? Shoutout natin si Florinda yon, si Carmelita Paclian, shoutout natin si Eddie Miguel. Ayan. At marami pang iba. Ang dami, oh. Leia de, hello. Mamaya po ha, babasahin po natin guys mga ano nyo ha, mga questions nyo ha, kaya kailangan nyo magtanong mamayang dulo po, no? Para po mababasa natin lahat. Hello, Emelda Santos. Marley Enero, andito din. Yan, si Elizabeth Shaw. Okay, umpisahan na. Ito, umpisahan po natin mga kaibigan. Dito po, ipakita ko lang sa inyo to ha. Ayan o. Pakibasa po sa inyong screen guys. Kanina lang po ito lumabas itong balita na to mga kaibigan. Galing po ito kay Attorney Harry Roque. Okay? Ang sabi dito mga kaibigan, bakit may presidential chopper sa St. Luke's? Okay? Ayan ang tanong, no? Ang tanong po nagtanong po si Attorney Harry Roque, no? Bakit may presidential chopper sa St. Luke's? Yan ang tanong mga kaibigan, no? So sino ang sakay? Sino po ang tinetransport nila na may sakit? Kasi syempre, bakit ka maglalanding sa helipad ng BGC St. Luke's? 'Di ba? Bakit ka mag-helipad? Bakit ka magcha-chopper? Anong meron? Malamang sa malamang, siguro meron talagang emergency ito. Pero ang tanong mga kaibigan, sino ang sakay ng chopper? Kasi kung si Kuting ito mga kaibigan, nako, at maluba ang kalagayan, nako, paano siya makapagsona? Ibig sabihin walang sona? Ha? Ibig sabihin sa Lunes walang sona, kansilado kasi nga si Kuting nasa hospital. Ano lang hindi po ano yun hindi po kumpirmado yun nagtatanong lang po tayo, baka sabihin niyo naman sa akin fake news Nagtatanong lang po tayo dahil nga nakakagulat Lahat po ngayon ng tao nagulat. Bakit kasi gagamit ba kayo ng presidential chopper sa papunta ng hospital? Kaya ang mga tao tuloy nagtataka at nagtatanong na kailangan talaga nyo sagutin ito. Baka mamaya hindi nyo na naman sagutin ito. Kasi mahilig pa naman kayo sa secrecy. Mahilig kayo sa sikreto. Wala kayong transparency. Di ba? Kung ito po ay nanganganib na po, no? Kasi it's a matter of national security, di ba? Pag sinabi mong may nagkasakit at ginamit ang presidential chopper. Delikado yun Delikado yun. Baka mamaya, hindi natin alam kung sino talagang na-hospital dyan. Sino yung nakarma dyan? Karma, grabe. Grabe talaga si Pudinet, Di ba? Ito po'y healthy question lang, Kami po'y talagang nagtatanong lang po kami, no? Hindi po kami hindi po kami nangiintriga. Kung sino man yung nasa chopper, kung malubha man ang kanyang sakit, syempre, sana po okay siya, no? Sana po nalampasan niya yung paghihirap niya. Pero guys, ito ipakita ko lang sa inyo yung nakuha kasi ito ng video guys, no? Nakuhaan kasi ito ng coverage video. Hindi po ito biro hindi po ito chismis or marites. May nakakuha po ng video guys. Ito panoorin natin mga kaibigan. Para makumpleto po natin guys ang ating context. Ipakita ko lang sa inyo. Baka si Bonjing? Baka nga. Ito po ang video guys. Pakinggan nyo guys at panoorin nyo kasi mayroon pong may comment kasi ito no? Ayan po ang helicopter or chopper. Ang presidential chopper. Ayan po That is St. Luke's. Di ba? Taray. Ayan Only in BGC. Shala. Pumuntang ospital, naka-chopper. Wow. Shala, di ba? Only in St. Luke's. Ayan tingnan nyo sa screen nyo mga kaibigan St. Luke's Medical Center Global City. Yan hindi po biro yan Hindi po marites yan Ayan nakalagay
St. Luke's Medical Center, Makati City. O, ibig sabihin, meron talagang dinala sa St. Luke's. Baka si Tambaluslos nga, no? Hindi kaya? Ha? Hindi kaya si Tambaluslos itong mga kaibigan? Pero bakit po, ha, guys, ha? Ito po, tanong lang po tayo, no? Bakit po dinala sa hospital ito? Ano kaya nangyari? Ha? Baka may natigok. Sino kayo natigok? Grabe kayo, ha? May natigok, ha? O ito, ha? Ulitin natin. O nga, sabi na overdose daw, eh. Grabe yung mga comment, na overdose daw. Grabe naman. Ha? Ang kwento kasi, guys, meron daw nagwawala. Ha? Dahil nag-overdose daw. Ano? Sino na-overdose? Saan siya na-overdose? Ha? Sa katol? ano ba sinisingot niya, katol? Nakaka-overdose ba ang katol, guys? Hindi naman siguro. Grabe naman kayo. O baka na-overdose siya sa sa kape. Ha? Nakaka-overdose ba ang kape? Or, nako, kung sikuting to mga kaibigan, paano na lang ang SONA? Ha? Wala na tayong SONA. Kawawa na po tayo. Wala na tayong SONA. O, ayan, tuloy natin. Ayan o, BGC, ayan o. Kita nyo yan, ha? Klarong-klaro yan, guys, ha? Hindi po yan Marites, ha? Baka sabihin nyo, Marites yan, ha? Kitang-kita nyo naman sa video. Okay, mga kaibigan, ito po ang natuklasan, ha? Ito po ang natuklasan ni Attorney Harry Roque. Okay, unang-una po, di ba nagtatanong tayo, guys? Di ba nagtatanong po tayo kung sino yung sakay sa chopper? At tinanong din yan ni Attorney Harry Roque, bakit may presidential chopper sa St. Luke's? Okay, meron pong lumabas na balita, guys, kasabay po nito. Ipapakita ko sa inyo, ha. Bibigyan lang po natin ng analysis kung ito ba'y korektado para malaman natin kung sino talaga ang sakay sa presidential chopper, no? Kasi pag sinabi mong presidential chopper, syempre ang sakay niyan president, kaya nga presidential, eh. Pero kahit presidential chopper yan, pwede namang sumakay kung kahit sino, no? Pwede sumakay si Ahas, pwede sumakay si Tambaluslos, pwede sumakay si Bonjing, may mga emergency, pwede yan. Okay, pwede yan. Ngayon, mga kaibigan, ito po, ha. Meron pong natuklasan si Attorney Harry Roque. Ipakita ko lang sa inyo, guys. Tingnan natin kung konektado ba ito. Okay? Ito po, ipakita ko lang sa inyo yung headlines. Ayan, basahin nyo sa headlines. Ang nakalagay po sa headlines, para hindi tayo magkamali, galing po ito sa Manila Standard. Broadsheet to, ha. Mainstream media to, hindi to hindi to galing ko kung sino-sino lang. Galing po ito sa mainstream media. Ang nakalagay dito, guys, bad weather forces Marcos to cancel trips to Romblon, Ilocos Norte. Ibig sabihin, guys, meron daw bad weather. Kaya daw na-cancel yung trips ni Marcos. So ngayon, mga kaibigan, kung na-cancel po ang kanyang trips, bakit po yung helicopter nag-landing din sa BGC? So anong connect yan, Foodinet? Kasi nga, ang connect dito, guys, kung nag-cancel ka ng isang lakad, no? Isang importanteng malamang importante ito, no? Kung nag-cancel ang isang presidente po ng importanteng event, syempre, pwedeng sabihin bad weather, or baka siguro kaya kinancel kasi nga may nangyari. Dineretso sa BGC, dineretso sa St. Luke's. Kaya siguro hindi natuloy ang kanyang lakad, no? Either way yan, ha. Sinabi ko, either way, ha. Wala akong kinonfirm dito, ha. Ako po ay binabasa ko lang itong Manila Standard kasi ito po ang nakalagay doon sa Facebook page ni Attorney Harry Roque, no? Kumbaga,
inano ko lang yung pinost po ni Attorney Harry Roque, mga kaibigan. Kasi nga, ang nakalagay po kay Attorney Harry Roque, mga kaibigan, ito yung parang dahilan eh. Kumbaga parang dahilan po kung bakit hindi siya natuloy. Bad weather daw, mga kaibigan. Pero bakit? Biglang may nakitang presidential chopper na naglanding sa BGC. So ano yun? Anong ibig sabihin? Kasi kung babasahin ko dito sa balita, guys, no? Galing po ito sa Manila Standard, babasahin natin ha. Malacanang confirmed that President Ferdinand Marcos has postponed his trips to Romblon and Ilocos Norte on Thursday due to inclement weather. Ibig sabihin, bad weather, no? We attempted to fly, they attempted to fly daw, no? Parang gusto doon lang pumunta doon. But the weather conditions did not permit us to take off. Zero visibility en route to Pirig, Ilocos Norte. Presidential Security Group Chief Brigadier General Nelson Morales said in a statement issued by Presidential Communications or the PCO. Ibig sabihin, guys, bad weather daw kaya hindi natuloy. Ayun. Pero, ang tanong po, bakit may naglanding na chopper sa BGC? Ayan ang tanong. Yun ang dapat sagutin. Ito ba'y konektado sa bad weather po? Or baka siguro, mga kaibigan, meron pong nagmamadali. Kaya nag-chopper at naglanding sa BGC? Ha? Di ba? Trip lang sightseeing sa St. Grabe naman yan, Vivian Gonzalez. Trip-trip lang pumunta ng BGC. At doon pa naglanding sa St. Luke's. Okay, mga kaibigan, ulitin po natin ha. Ito po ay ina-analyze lang natin at kinoconnect po natin yung dalawa, no? Kasi nga nagtatanong po tayo, nagtatanong din yung iba, nagtatanong din si Attorney Harry Roque kung bakit may chopper sa St. Luke's Medical Center po ng BGC. Anong ginagawa doon ng presidential chopper? Iyan yung tanong. Pangalawang tanong, kasi nga nagkaroon pala ito ng engagement na postpone dahil ang sinabi po bad weather kaya hindi natuloy paglipad ng chopper. Either way yan ha. So, bakit po timing naman na mayroong naglanding sa BGC? Di ba? Bakit na timing naman na may naglanding sa BGC Hospital sa St. Luke's? Ano yun? Anong connect yan, Fudinet? Kaya nga tinatanong eh. Di ba? So, sana po, mga kaibigan, no? Dahil hindi naman talaga sila mahilig mag-disclose. Hindi sila mahilig magsabi ng kung anong nangyayari sa Pilipinas, sa administrasyon, sa gobyerno, dahil nga wala silang transparency. Kami po ay nagtatanong lamang. Kaya po ang mga tao, palaging nagtatanong dahil nga wala kaming nalalaman. Ano na bang nangyari? Ha? Hindi namin alam baka sino yung sakay ng helicopter na yan. Sino kaya yan, no? Sino kaya? Sino kaya? Baka nanganak na si Coca. Malaki pa naman ang tiyan, no? Kaya naman nanganak siguro. Sino kaya nanganak? Sino ang nanganak? Hindi, kaya po tayo ganito, mga kaibigan. Kasi nga, ito kasing administrasyon na to, ayaw kasi nila magsalita eh. Di ba? Ayaw nila mag-disclose eh. Ngayon, nahuhuli kayo ng mga tao. Di ba? Kasi meron po tayong karamihan ng tao ngayon, may mga cellphone na eh. May mga gadgets na, no? Madaling-madali na lang kunan ng yan. Scoop, di ba? Konting lang, scoop, wala na. Tigok na. Ang sabi naman dito, gumagawa daw tayo ng issue para tuluyan daw masira si BBM. Anong tuluyan masira si BBM? Hindi nyo ba alam, sirang-sira na po si BBM? For your information po, kung sino ka man, yung amo nyo, sirang-sira na. Sino bang sumisira? Siya po ang sumisira sa sarili niya. Sinisira siya ng sarili niyang kokak. Sinisira siya ni kokak. Sinisira siya ni Tambaluslos. Sinisira siya ng mga sekretary niya.
Sinisira siya ng mga chief niya. Oh. Speaking of sinisira, Speaking of sinisira, ito po mga kaibigan, panoorin natin to guys. Itong kay Deo Macalma, yung walkout. Yung walkout po mga kaibigan, no? Kasi ito po, may nag-comment kasi dito sinisira daw natin si BBM Sinisira daw natin si BBM Ay nako. Yan ang mahirap sa inyo Pag nahuli yung kuting nyo, sasabihin nyo kaagad, sinisiraan namin. Wala ba kaming karapatan na magsalita at magtanong kung bakit nga mayroon pong presidential chopper doon sa St. Luke's? Yan po, tinatanong nga namin tapos sasabihin nyo, sinisiraan. Mabihira naman kayo. Ito po, si Deo Macalma, tingnan natin kung tama ba yung sinasabi nyo sinisiraan namin si BBM. Sisihin nyo yung nakapaligid sa kanya dahil hindi sila magkasundo. Yan, katulad yan ni Gibo. Lahat ng mga general niya, hindi sila magkasundo, di ba? Yung nangyari sa West Philippine Sea, natatandaan niyo yon? Hindi sila magkasundo. Iba ang sinasabi ni Gibo, iba ang sinasabi ng isa, iba ang sinasabi ng Coast Guard, lahat iba-iba. Wala silang isang statement. Kasi kanya-kanya silang payabangan, kanya-kanya silang pataasan ng ere. Sino sumisira? Kami ba? Ang sumisira po sa amo niyong kuting, sila lang din, hindi kami. Kami, talagang kumukuha lang kami ng issue. Kasi nga, nakakapagtaka, bakit nga may presidential chopper Kaya nga nagtatanong kami. Hindi ba, bawal ba magtanong? Guys, bawal ba magtanong mga kaibigan? Tama naman siguro magtanong, di ba? Kasi nga, feeling natin walang transparency talaga Feeling natin wala talagang transparency. Katulad niyan, nag-walk out yung mga generals. Tapos sasabihin nyo, fake news. Hindi naman pala fake news. Dahil, ang nagbigay ng pronouncement niyan ay isang veteranong journalist na si Deo Macalma. Ito po, pakinggan natin Pakinggan natin para sigurado tayo. Okay? Ipapakita ko lang sa inyo guys Ito po, basahin nyo muna yung nakalagay sa screen. Bago natin puntahan yan. Basahin nyo muna yung nakalagay sa screen guys. Ito, AFP denies walkout reports. Manifesto 6 Gibos ouster. Ito bagong revelasyon to guys. Hindi lang po ito yung sa walkout. Gusto din nilang alisin si Gibo. Tapos, deny na naman sila. Dinideny na naman nila na wala daw ganun. Wala daw usapan na tatanggalin nila si Gibo. Pero, kumakalat po yan mga kaibigan dahil nga merong mga source yan. Yan nakalagay AFP denies walkout reports manifesto 6 Gibo's ouster. Ibig sabihin, gusto nilang tanggalin si Gibo. Gusto nilang digwakin si Gibo, mga kaibigan. See? Sabi ko sa inyo meron talaga yan. Kasi nga, you cannot please everybody. Diba? Imposibleng walang walkout dyan. Sabi nga ni VP Sara, diba? Labo-labo na. Labo-labo na, Sila din, labo-labo diba? Ito pakinggan po natin si Deo Macalma. Basahin mo natin yung sinabi ni Attorney Harry Roque bago natin pakinggan si Deo Macalma. Okay? Ito po ang sinabi ni Harry Roque guys. Ni Attorney Harry Roque. Ayon po sa kanyang Facebook page, ito po ang kanyang sinabi. Mas naniniwala ako sa veteranong mamahayag na gaya ni Deo Macalma kaysa denial ng AFP. Kayo, diba? Kayo, kung kayo tatanungin guys, maniniwala din ba kayo kay Deo Macalma or sa AFP? Kasi kung ako guys, mas maniniwala ako sa veteranong mamamahayag katulad ni Deo Macalma. Kasi ang tagal niya na sa journalism. Ang tagal na po ni Deo Macalma guys. Tumanda na siya dyan. Hindi yan basta-basta papasok sa fake news. May mga source yan. Kaya po, ito pong si Attorney Harry Roque guys, mas naniniwala siya kay Deo Macalma.
So ibig sabihin, totoo po na may nag-walk out. Okay, ang tanong, sino ang nag-walk out? Okay, ito po, pakinggan na natin. Pakinggan na po natin, guys, ang pahayag ng ni Deo Macalma para eksakto po tayo sa ating mga analysis. Ito po, pakinggan nyo, guys. Alam po niya hanggang sa ngayon mainit pa rin yung balita natin last week ha. Ayan yung iba sinasabi fake news. Ayan hindi po fake news yun. Pinindigan na ating bubit ha. Na meron nag-walk out na general at ilan pa ha. Ayan kaya lang sabi nga natin alam po niyo mahabigan kaya dapat po ingat po tayo sa mga trolls. Ayan. Oh, ingat daw tayo sa mga trolls. Oh, di ba? Oh, ulitin natin ha. Ulitin po natin guys ang sinabi po ni Mr. Deo Macalma para klaro po lahat. Alam po niya hanggang sa ngayon mainit pa rin yung balita natin last week ha. Ayan yung iba sinasabi fake news. Ayan hindi po fake news yun. Pinindigan na ating bubit ha. Na meron nag-walk out na general at ilan pa ha. Ayan kaya lang sabi nga natin alam po niyo mahabigan kaya dapat po ingat po tayo sa mga trolls. Ayan may mga anti, may mga pro. Ayan anyway balikan natin yung issue ng walkout mahabigan ha. Klaruhin lang natin siguro din naman natin siguro wala natin kung merong spin, merong konting spin ng istorya o kaya nagkamali lang sila ng ng interpretation dun sa ating balita. Ayan. Kaya sabi natin iba yung yung command conference at conference at wala tayong sinabi na ang pinag-walkoutan ay ang Commander-in-Chief para po sa mga hindi masyadong nakaintindi sa military parlance. Pagka sinabi pong Commander-in-Chief, yan po ay ang Presidente ng Republika, Presidente ng bansa. Ayan. At bakit nga ba nagkaganon? Sinong pinag-walkoutan? Sabi nga natin ng ating bubiti isang opisyal at pero hindi po ang Commander-in-Chief, hindi po ang Pangulo dahil ang nasabing pagpupulong na yun ay hindi po command conference. Ayan, pag command conference ang nagpapatawag po niya ni Presidente, Commander-in-Chief. Ito isang opisyal din pero ito po ay isang opisyal na sabi natin may ranggong secretary. Ano nga ba ang pinagmulan niyan? Ito na nga ba ang sinasabi natin Apo Little President Apo Lucas Bersamin at ang ating opisyal sa National Security Council. Alam po niyo mahabigan ni Apo General Dick De Leon, Secretary Ed Anyo ha? Ayan, Secretary Gibo at siyempre sa ating Commander-in-Chief Mr. President, siguro po kailangan dito ang inyong komanda ha? Abay dahil nakalungkot aminin na natin na dahil sa hindi po pagkakaintindihan din ng ilan nating mga opisyal, mapa civilian, mapa military masakit aminin po Mr. President pero parang wala pong nagtitimon Mr. President. Kumbaga sa Philippine Harmonic Orchestra ha? Wala po tayong conductor. Ayan, dapat may conductor. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!